IFM. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nina. Isa sa mga walang sawang nakikinig sa inyo. Maparadyo man o hanggang sa online, parati lang ako nakasuporta. Madalas kasi nakaka-relate ako sa mga kwentong ine-air nyo, lalo na pagdating sa pamilya at yung tinatawag nilang self-love. Kaya sabi ko, darating din ang araw na magagawa ko ring makapagpadala ng sulat sa inyo. At ito na nga ang araw na yon. Sumulat ako hindi lang para mag-share ng kwento, kundi para ilabas ang nararamdaman ko. Ang dami kasing nangyari, kaya sana kumapit pa rin hanggang dulo. Nag-iisang anak lang ako, kaya nasolo ko ang lahat ng atensyon at pagmamahal ng mga magulang ko. Masaya naman kami hanggang sa nagkaroon ng ovarian cancer si Mama. Terminal stage. Pero kahit ganon, pilit namin siyang nilalaban ni Papa. Kaya gumagaan ang pakiramdam ko. Ay pa, iniisip ko lang din po kasi ho yung puso nyo. Delikado ho sa inyo kapag hindi kayo nakakapagpahinga. Ayos lang ako, anak. Hindi naman ako nakakalimot sa gamot ko Kaya ayos lang ako. Oo nga pala. Nakahanda na ba yung mga dadalhin natin? Ay oo naman po, nakalagay na ho sa bag pa. Ayos. Kaya yung mga kailangan labhan, nilabhan at napatuyo ko na po. Buti na lang po meron tayong Pride detergent. Kaya di lang puti, kisla puti pa yung mga damit natin. Mabuti naman kung ganun. Di bale. Makakahinga na rin tayo ng maluwag kahit papano. Nararamdaman kong madi-discharge na yung mama mo sa ospital Ay, oo naman ho pa. Si mama pa po ba? Kaya sige na po, kumain na po tayo. Sige. Paging Dr. Lipasupil, Dr. Lipasupil, please proceed to the emergency room. Nasaan ba yun? Ano ba yan? Parang nakalimutan ko pa nga yata. Anak, ano ba yung kinakalkal mo dyan sa bag? Inay, dinala ko po kasi yung paborito mong kumot. Kakalaba ko lang nun Parang naiwan ko pa nga ako. Naku, hayaan mo na. Ayos lang naman ako sa kumot na gamit ko ngayon. Sigurado ho ba kayo? Hindi po ba kayo nilalamig? Hindi. Kumalma ka nga at umupo dito sa tabi ko, anak. May sasabihin ako sa'yo. Naku ma kung huling habilin yan, ayaw ko po yung marinig. Alam mo naman, ayaw na ayaw kong ginagawa mo yan, ma. Kailangan, anak. Paano kung mamaya, hindi na pala ako magising? Kaya mas maganda kung sasabihin ko na ito sa'yo ngayon. O sige na, umupo ka na dito sa tabi ko. Ma naman Sige na, upo ka na. Ay, sige na nga. Ano po ba yun? Anak, malaki ka na. Nakapagtapos ka na sa pag-aaral at may maayos ka ng trabaho. Alam kong kaya mo ng sarili mo. Ang gusto ko lang ay yung parati mong tatandaan na alagaan mo ang katawan mo. Ayokong masyado kang nagpapagod sa trabaho, ha? Huwag naman sana, pero kung ano man ang mangyari sa'yo, kaya kang palitan ng kumpanya nyo. Pero ang papa mo, hindi kanya kayang palitan. Ma, nagre-relax naman po ako. Kaya nga, pinapaalala ko lang sa'yo. Kasi ayokong maiwang mag-isa ang papa mo. Kapag wala na ako, mas kailangan ka niya. Ma, hindi ka ho mawawala. Igagaling ka pa po. Masarap isipin, pero hindi ganun ang nangyayari. Gusto ko lang na maging handa kayo ng papa mo. Kaya Nina, ihahabilin ko siya sa'yo, ha? Alagaan mo ang papa mo kahit na anong mangyari. Mangako ka sa akin, anak. Gusto kong mangako ka.
Opo, Ma. Pinapangako ko po. Ako na po ang bahala kay Papa. Pero Ma, hanggat kayang lumaban, lalaban po tayo ha. Aba, oo naman anak. Hanggat kayang lumaban, lalaban. Ramdam ko naman mga idol. Ramdam kong pagod nang lumaban si Mama. Pero kinakaya niya para sa amin ni Papa. Isama pa yung hirap pagdating sa gastos. Siyempre, mahal ang magpa-ospital kaya pinagtutulungan namin ni Papa ang lahat. Mahirap para kay Mama. Walang bagay ang hindi namin kayang gawin para sa kanya. Ay, nako. Ay, sa wakas, natapos ko na rin tong presentation na to. O ayan, tapos mo na. Baka naman pwedeng magpahinga ka na, no? Ay nga. Sige, pag-iisipan ko. Girl, kailangan ko magdoble kayod. Ang dami na naming gastusin ngayon. Kaya kailangan ko rin talaga ng malaking pera. Kamusta na ba si tita? Well, ganun pa rin, lumalaban. Pero si Papa talaga ang iniisip ko ngayon. Wala na yun halos pahingi. Parating gustong nasa ospital. Kapag nandun naman siya, hindi naman siya nagpapahinga. Alam mo naman yung magulang mo, greatest love nila ang isa't isa. Kaya siguradong sobra siyang nag-aalala sa mama mo. Sa totoo lang talaga, pagod na ako sa mga sitwasyon namin ngayon. Inaalala ko yung kalagayan ni Mama at Papa. Tapos, may trabaho pa akong iniisip. Pati mga gastusin, nakikisabay pa. Huwag kang mag-alala, malalagpasan nyo rin yan. Siguro gagaling din si tita at mababayaran nyo lahat ng kailangan yung bayaran. Amen. Magdilang anghel ka sana. Ay nako. Ay, oo nga pala. Tuloy ka naman mamaya sa bahay, di ba? Oo, daan lang tayo saglit sa bahay para makakuha ako ng damit. Hindi ako nagdala ngayon kasi alam mo naman ang traffic. Ang hassle. Oo, sige. Tapos mag-grocery na rin siguro tayo, no? Oo, sige, walang problema. Trina, thank you sa pagsama sa akin ngayong weekend, ah. Sus, ito naman. Parang others. Ayos lang, no? Ano ka ba? Wala rin naman akong gagawin ngayong weekend. Kaya, halika na, tara na. Tapusin na natin yung mga kailangan tapusin para makapag-out tayo on time. Ano pa bang dadalhin ko? Halos kumpleto na yata to, eh. Yan lang naman ang kailangan mong dalhin, di ba? Oo, sige, ito. Okay na to. Ay, nako, ayan na nga. Totoo ba to? Makakapagpahinga na tayo. Nasaan na pala si Tito? Ay nako, sigurado. Nasa kwarto niya at nagpapahinga. Sinabihan ko na yun kanini. Paano? Gusto niya ngayon na daw pumunta sa ospital. Ang sabi ko, bukas na lang. Nandun din naman si Josie. O, syali ka na magpahinga na tayo. Uy, sigurado kang ayos lang talaga sa'yo na samahan kami, ha? Oo nga, ang kulit naman nito. Anli lang, paulit-ulit ha. Naninigurado lang naman. Alam mo, iniisip ko nga na baka sa linggo pwede tayong... Teka, ano yun? Parang galing sa kusina. Halika nga, tingnan nga natin, halika. Pa? Diyos ko, pa! Tawag ako ng tulong, teka lang ha! Pa, kumabit ka na! Pa! Dadalhin ka namin sa ospital! Teka lang! Pa, kapit lang! Please! Teka, pupunta tayo sa ospital! Tina! Bilisan mo! Papa! Naisugod naman namin si Papa sa emergency room at nakita ko kung paano siya i-revive. Pagkatapos lang ng ilang minuto, nilapitan na ako ng doktor at sinabing wala na daw si Papa. Hindi ako kaagad nakareact dahil sa gulat.
Parang ang sigla-sigla pa niya noong umaga. Tapos ngayon, wala na siya. Pasalamat na lang ako dahil nandun si Trina. Siya ang nakipag-usap sa doktor habang ako lang nakaupo sa tabi. Pagkalipas siguro ng isang oras, doon parang nag-sink in lahat sa isip ko. Napakagulgul na ako sa iyak. At pagkatapos, saka ko na-realize paano ko sasabihin ang lahat ng ito kay Mama. Paano ko to sasabihin kay Mama? Paano ko ipapaliwanag sa kanya yung nangyari kay Papa? Natatakot ako na baka mamaya, baka hindi niya to kayanin eh. Naiintindihan kita. Pero, Nina, kailangan nang malaman ni Tita yung nangyayari kay Tito. Kagabi pa yun. Sigurado kung napapansin na niya kung bakit hanggang ngayon wala pa rin dumadalaw sa kanya. Paano ko nga gagawin yun? Hindi ko alam kung paano ko sisimula. Walang tumatakbo sa isip ko. Kahit naman anong paraan ang maisip mo, ganun pa rin naman yung mangyayari eh. Masasaktan pa rin siya. Malulungkot. Siyempre, iiyak din yun ng sobra. Kasi siyempre, asawa niya yung namatay. Yun na nga. Yun yung ayaw kong mangyari. Alam naman nating lahat na mahina si Mama eh. Pero kailangan niya ngang malaman. Para makapagpaalam naman siya kay Tito ng maayos. Ay, halika nga rito. Ang hirap nito, Trina. Alam kong mahirap tong pinagdadaanan mo, pero alam ko rin na kakayanin mo to. Hindi madali, pero kakayanin mo. Hinga ka lang ng malalim, ha? Iparamdam mo kay Tita na kahit wala na si Tito, nandiyan ka pa rin sa tabi niya. Mas kailangan ka niya ngayon. Sa inyong dalawa, ikaw yung mas dapat maging matibay. Kasi sa'yo siya huhugutan na kasi. Kaya sige lang, ilabas mo lang muna yan ngayon. Para kapag kaharap mo na siya, kaya mo na siyang dalhin, ha? Kaya ko to. Hingang malalim, Nina. Kaya mo to. Ma? Oh, anak. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa umalis si Josie ah. Ma, ano kasi? May inasikaso lang po ako. Sorry po. Anak, okay ka lang ba? Bakit namumugto yung mga mata mo? Po, Ma, may kailangan po tayong pag-usapan. O sige. Pero anak, nasan pala yung papa mo? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Kanina ko pa siya hinihintay eh. Nasa bahay pa ba? Nagpapahinga no? O sige, hayaan mo na lang muna. Kailangan niya talaga ng pahinga eh. Ma? Oh, bakit anak? Ano yun? Si Papa po kasi. May... Anong nangyari sa kanya, anak? Nina, magsalita ka. Anong nangyari? Kagabi po kasi. Inatake sa puso si Papa. Ano? Kamusta na siya? Okay na ba siya? Nadala mo ba agad sa ospital? Nasaan ang papa mo? Pupuntahan ko. Ma, I'm sorry, Ma. Wala na po si Papa. Anong wala na? Anong ibig mo sabihin? Mawala na si Papa, Ma. Nagawa pa
pa namin siya masugod ni Trina dito. Kaso ma, binawian din po ng buhay si Papa. Nasa morgue na po siya ngayon. Ay, hindi. Hindi totoo yan. Masamang biro yan, Nina. Ma, I'm sorry. Wala na po talaga si Papa. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kagabi pa yun, di ba? Bakit ngayon lang? Ma, hindi ko po kasi alam kung paano ko po sasabihin sa inyo. Ma, I'm sorry. Natatakot lang po ako na baka ano pong mangyari sa inyo. Kahit na. Oh, Diyos ko. Bakit pa ito nangyayari? Ma, I'm sorry, Diyos ko. Bakit siya pa? Bakit? Sana ako na lang. Bakit? Gusto ko makita ang asawa ko. Gusto ko siyang makita. Ma, please, tama na po. Hindi niyo pa po kayang tumayo. Hindi. Gusto ko makita ang asawa ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi. Ano nangyayari sa'yo? Tulong! Tulungan niyo kami! Hanggang malalim! Mama! Tulong! Mama ko! Parang umulit lang ang nangyari sa emergency room. Nakita ko kung paano i-revive si Mama hanggang sa sinabi ng doktor na wala na talaga siya. Yon ang huli kong naalala bago ako hinimatay. Pagkagising ko, hiniling ko na sana bangungot lang ang lahat ng nangyari pero hindi. Iniwan na ako ng mga magulang ko. Sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa, magkasunod silang nawala. Habang ako, ayun, physically, mentally at emotionally tortured. Hindi malaman kung ano ang unang gagawin. Kung paano babangon kung parehas kinuha ng mundo ang dalawang taong pinaguhugutan ko ng lakas. Taon ang lumipas bago ako unti-unting nakabangon. Bago ako bumalik sa dating ako. Isa na rin siguro sa dahilan ng pagbangon kong yon, si Carlo. Nanliligaw siya sa akin nung nagluluksa ako. Pero hindi ko naramdaman yon dahil mas pinaramdam niya sa akin ang pagiging kaibigan. After a few years, naging boyfriend ko rin si Carlo. Siya ang ginawa kong mundo. Siya ang naging pahinga ko. Nang dahil sa kanya, hindi ko na ulit naramdaman na nag-iisa ako dahil may nagmamahal na ulit sa akin. Uy, tara mamaya. Kape-kape naman tayo. Tagal na kitang hindi nakakachika eh. Oo nagkachikahan naman tayo kanina. Dito sa loob ng office pero sa labas hindi na. Pwede ka ba? Naku, hindi May lakad kasi kami ni Carlo mamaya. Manonood kami ng sine. Ano ba yan? Diri? Uy, anong klaseng reaction naman yan? Mukha ka na kasing Carlo. Konting-konti na lang magiging magkamukha na kayo eh. Trina naman. Ayaw mo lang kasi dun sa tao, kaya ganyan yung reaction mo. Ay talagang ayoko sa kanya, no? Simula nang ipinakilala mo sa akin yung jowa mo, ramdam ko na agad na hindi siya magiging magandang impluwensya sa'yo. Grabe ka naman. Mabait naman si Carlo At higit sa lahat, mahal niya ako. Di nga. Totoo ba yan? Alam mo, ikaw nakakainis ka. Ang lakas mo makaparanoid. Tignan mo.
kung talagang maniniwala ka na mahal ka ng Carlo na yan, kahit anong sabihin ko dito, hindi ka mapaparanoid. Baka kasi malasin kami sa sinasabi mo. Kaya mas maganda kung susuportahan mo na lang kami. Hindi mo ba napapansin na iba ang glow ko ngayon? Fresh, stress-free, hindi mo kang haggard, maganda. Kasi, nirecommend ko sa'yo yung White Rose Papaya Soap. May vitamin B3 na kasi yun, kaya papaya puti, papaya fast. Ay, basta. Masaya ako kay Carlo, okay? Tapos ang usapan. Sige, ikaw ang bahala. Natatakot lang ako na baka kaya mo pinagtsatsagaan niyang kakarampot na pagmamahal kasi ayaw mo nang mag-isa sa buhay. Kaya kung ano na lang yung dumating sa'yo, kung ano na lang yung nasa harapan mo, tinatanggap mo na lang. Uy, hindi naman. Masaya naman ako. Dahil yun nga, may nagmamahal na sa akin at yun ang totoo. Thank you, babe, sa dinner. Sobrang sarap ng pagkain. Balik tayo ulit dito, ah. Oo naman. Masaya ako nag-enjoy ka sa dinner natin ngayon. Gusto ko kasi makapag-relax ka. Alam mo, buong linggo kang busy sa trabaho mo. Nakakapagpahinga ka pa ba ng maayos? Medyo, oo naman. Pero wala naman kasi akong choice eh. Wala pang pumapalit dun sa umalis sa amin. Kaya ako muna yung gagawa ng mga trabaho niya. Tapos, kapag may dumating, syempre, ako na rin yung magti-train dun. Ay, ang hirap talagang kumayod. Ay naku babe, huwag kang mag-alala. Kapag nagpakasal na tayong dalawa, pwede ka nang hindi magtrabaho dahil akong bubuhay sa'yo. Pero syempre, choice mo pa rin yun. Basta gagawin ko ang lahat, mabigyan lang kita ng magandang buhay. Alam mo, sobrang sayang talaga. Dahil hindi mo nabutan sila mama at papa. Sigurado akong approve ka sa kanila. Lalo na kay papa. Talaga? Paano mo naman nasabi? Ganyan din kasi si papa. Nung nagtrabaho siya, minabuti niya talaga para mabigyan niya kami ng magandang buhay. Tapos si mama naman, choice na lang niya na magtrabaho. Pero nagawa lang niya ulit yun nung medyo malaki na ako. Ay, sobrang sweet talaga ng dalawang yun. Parati silang naglalambingan. Oh, pero hindi ka na nagkaroon ng kapatid? Actually, miracle baby kasi ako. May problema si mama sa matres niya dati. Kaya isang malaking himala nung nagbuntis siya sa akin. Kung may kapatid lang sana ako, edi hindi sana ako mahihirapan ng ganun katindi nung halos sabay silang mawala. Kasunod yun eh. Parang oras lang yata yung pagitan. Babe, huwag kang mag-alala. Hindi ka na mag-iisa ngayong nandito na ako. Hindi ko na hayaang mag-isa mong harapin lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Dito lang ako. At hindi ako mawawala. Kay Carlo umikot ang mundo ko ng ilang taon. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Lahat ng pagmamahal, pinaramdam ko. Kahit pa dumating sa puntong nagawa niya akong lokohin, nagpatawad ako nang hindi nagdadalawang isip. Inayos ko ang relasyon namin kahit ako lang mag-isa ang gumawa noon. Hindi na baling magmukha akong tanga. Basta huwag lang niya akong iwang mag-isa. Bagay kaya to sa kanya? Trina, tingnan mo nga. Ano sa tingin mo? Bagay kaya to kay Carlo? Pwede na. Sige. Eto na nga lang bibilin ko. Ireregalo ko to sa kanya sa anniversary namin. Oh? Mag-anniversary na pala kayo? Bakit naman hindi? Di ba nahuli mo nga siyang may kachat na ibang babae? Nag-sorry na siya sa akin tungkol dun. Napag-usapan na rin namin yun. At nangako siyang hindi na niya uulitin yun. Naniwala ka naman. Bakit naman hindi? Paano kung may ipakita ako sa'yo? Magbabago ba yung isip mo?
Ay, nako Trina. Tigil-tigilan mo nga ako. Maayos na kami ni Carlo. Eh yun na nga eh. Naniwala ka na naman kasi sa kasinungalingan niya. Eh nag-i-enjoy ka ba talaga sa katangahan mo, ha, Nina? Trina, magkaibigan tayo, di ba? Bakit ganyan mo ako kung kausapin? Eh kaya nga kita kinakausap ng ganito dahil kaibigan kita. At nabubwisit akong makita na nagpapakatanga ka sa siraulong Carlo na yan. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Fine! Eh mukhang hindi mo rin sa akin tatanungin kung bakit hindi ako naniniwala sa sinasabi sa'yo ng jowa mo. Papakita ko na lang ang dahilan ko. Oh, tignan mo nga yan. Ano ba yan? Tignan mo na lang kasi. Sige na nga. Panira ka talaga ng araw. Eh, nasan ba? Patingin. Ayan no, tignan mo yung picture na yan. Oh, ano? Tahimik ka no? Nasabi ko na nga be. Once a cheater, always a cheater. Fine. Kakausapin ko si Carlo. Kakausapin mo lang? Hindi mo hihiwalayan, ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Ha, Trina? Hiwalayan siya? Dahil lang sa litrato na yan? Eh, malay ko ba kung edited yan? O baka may rason kung bakit sila magkasama? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Nasaan ba yung utak mo, Nina, ha? Nasa talampakan na ba yan? Pag-isip-isip ka nga. Niloloko ka na ng boyfriend mo. Pero pinipili mo pa rin maging bulag. Gumising ka na. Bahala ka. Uuwi na ako. Uy, Nina, halika nga dito. Bumalik ka dito, Nina. Babe, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap. Tabi. O bakit? Anong problema? Eh, bakit kayo magkasama ni Abby? Ha? Ni Abby? Abby. Uulitin ko yung tanong ko, Carlo. Bakit magkasama kayo ni Abby? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang ngang magsinungaling. Alam ko na, Carlo. Alam kong magkasama kayo kahapon ni Abby. Magka-holding hands pa nga kayo, di ba? Ano? Sumagot ka! Alam mo na, di ba? Ano bang sagot ang gusto mong marinig, ha? Hayop ka? Hayop ka? Sabi mo, hindi na kayo nagkikita, ha? Ang sabi mo, wala na kayo! Ang sabi mo, kano ako ang mahal mo! Manlaloko ka! Manlaloko ka! Tumigil ka na! Oh my God! Babe! I'm sorry. I'm so sorry. Oh my God, I'm sorry, babe. Nabigla ako. Ano ba? Sorry. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan! Carlo, I'm sorry. Oh my God. Hindi ko sinasadya. Nadala ako sa galit ko. Babe, I'm sorry. Alam mo kung bakit kita pinagpalit? Ha? Kasi ganyan ka. Parang aso na panay buntot sa akin. Takot na takot kang mag-isa. Pero, ikaw ang gumagawa ng dahilan para iwan kita. Babe! Gusto mong malaman ng totoo? Ha? Sige! May relasyon kami ni Abby. Siya ang mahal ko! No, hindi. Hindi yan totoo. Yun ang totoo, Nina! Hindi. Hindi na kita mahal! Ayoko na sa'yo dahil sakal na ako! Kaya siguro tama lang na nakita mo kaming magkasama. At least dun, hindi na ako mahirapang iwanan ka! Hindi, babe. Please. Ano ba? Huwag mo gawin sa akin to. Please, Carlo, please. Ano ba? Bitawan mo na nga ako! Kayanin. Break na tayo! Wala ka sa Break na tayo, kaya umalis ka na! Ayoko! Huwag mo akong iwan, Carlo. Ayoko na nga sa'yo! Hindi mo ba ako naririnig, ha? Hindi na nga kita mahal! Hindi na kita mahal! Please. Ilang beses ko ba dabang itulak ka palayo, ha? Ayoko na sa'yo! Please. Ayoko na! Kahit ano Ano gagawin naman? ko. Ano ba? Please. Tumayo ka na Ayoko dyan! mawala ka sa akin, Tumayo ka na nga, sabi eh! babe. Carlo! Buksan mo to pinto! Babe, please! Maawa ka sa akin, Carlo! Mahal na mahal kita! Huwag mo akong iwan, Carlo!
Hindi ako umalis sa bahay ni Carlo ng mga sandaling yon. Sinundo lang ako ni Trina dahil tinawagan daw siya ni Carlo na para paalisin ako doon. Halos mag-away na nga kami ni Trina dahil ayoko talagang umalis. Ilang araw akong walang ganang mabuhay. Nakahiga lang ako sa kama, hindi masyadong kumakain at umiinom. Tatayo lang kapag magbabanyo, walang ligo, wala lahat. Para bang yun ang paraan ko para tapusin na ang buhay ko. Good morning! Trina, ano ba? Natutulog pa yung tao Hindi. Halika na. Gumising ka na dyan at mag-almusal ka na. Halika na. Dinalan kita ng pancake at kape. Hindi ako makapagluto dito dahil puro alak lang ang laman ng ref mo. Sige. Lagay mo lang yan dyan. Kakain naman ako mamaya eh. Ay, hindi. Kakainin mo na to ngayon. Halika na. Bumangon ka na dyan. Dahil yung mamaya mo, gabi na yon. Halika. Tumayo ka na sabi. Ano? Halika na. Trina, ano ba? Ayoko nga sabi. Pwede bang, yaan mo na lang ako. Gusto kong matulog. Gusto kong matulog hanggang sa hindi na ako magising. Hindi pwedeng araw-araw ka na lang ganito, Nina. Hindi pa katapusan ng mundo mo? Aba, may mga iba ka pang dapat isipin kaysa dyan sa lintik mong ex. Magaling ka lang naman sa salita dahil hindi mo nararanasan yung nararanasan ko. Oy, wag mong gawing dahilan yan para hindi makinig sa akin, ha? Bakit? Totoo naman na. Hindi mo pa kasi nararanasan yung maiwan, Trina. Hindi mo pa nararanasan na iwan ka ng mga taong mahal mo. Mga taong nagpapaikot ng mundo mo. Mga taong dahilan kung bakit ka pa nabubuhay. Hindi ba dapat ang gawin mong dahilan para mabuhay ay yung sarili mo? May pangarap ka. Oh, iniwan ka. Ano ngayon? Naiintindihan ko yung sakit na yon. Pero Diyos ko naman, Nina, bumangon ka na dyan. Eh di yung nadapa ka na, mas lalo mo pang pinapadapa yung sarili mo. Di Ano mo ka kasi ba? naiintindihan eh. Parati namang ganyan eh. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo alam nararamdaman ko. Miss ka na nga! Miss ka na! Iwan mo na rin ako! Iwan niyo ako lahat! Hayaan niyo ako! Bagsto niyo! Ano ba, Nina? Tumigil ka na nga. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Tumigil ka na, ha? Hindi ako aalis. Ang gusto ko, lumaban ka! Lumaban ka! Paano? Ha? Sige, Trina, paano ko gagawin yon, ha? Trina, wala na akong pamilya, oh. Pareho silang namatay sa mga panahong hindi pa ako handang mag-isa. Tapos, dumating si Carlo. Pinaasa ako na hindi na ako mag-iisa. Pero ano? Nangyari? Wala! Iniwan din niya ako. Bakit ba parati na lang ako giniiwan? Bakit parati na lang ako mag-isa? Hindi ka naman mag-isa, ah. Nandito pa ako. Hindi naman kita iiwan, ah. Alam mo, kahit ilang beses mo pa akong ipagtabuyan, lalapit at lalapit pa rin ako sa'yo. Ang ayoko lang, yung tinigil mo yung ikot ng mundo mo. Dahil lang may mga taong nawala. Marami ka pa namang dahilan para ituloy yung laban mo sa buhay. Ituloy mo namang mabuhay. Trina, hindi ko na kasi alam kung paano. Lahat naman tayo hindi natin alam kung paano eh. Pero kailangan nating gumawa ng paraan para malaman natin kung paano. Maghanap ka ng dahilan para magpatuloy. Makinig ka sa akin, Nina. Hindi dito natatapos ang lahat. Huwag mo namang hayaang dito matapos ang lahat. Please naman, lumaban ka. Ituloy mo lang. Para sa sarili mo. Kahit para sa sarili mo na lang.
Sobra akong nahirapan makabangon ng mga panahon na yon. Para akong namatay at hindi alam kung paano mabuhay. Natanggal ako sa trabaho at naubos lahat ng ipon ko. Pero sa mga panahon na yon, maswerte pa rin ako dahil nandyan si Trina. Siya ang sumalo sa akin. Siya ang tumulong na makabangon ako ulit. Nagpa-psychiatrist ako noon dahil sa matinding depression. Umaayaw pa nga ako noong una dahil sabi ko hindi naman ako nababaliw. Pero sabi ni Trina, makakatulong daw sa akin yun dahil unstable daw ako mentally and emotionally. Taon na lumipas bago ako bumalik sa dati. Sobrang hirap pero nagawa ko makabangon. Maliban sa tulong ni Trina, syempre, tinulungan ko rin ang sarili ko. Hindi pa pala ako nag-iisa. In fact, hindi naman ako mag-iisa. Kaya sana sa mga tulad ko na nakikinig ngayon, laban lang ha. Walang susuko. Mahirap pero kaya. Hanggang dito na lang ang sulat ko mga idol. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras na makinig sa kwento ko. Yours truly, Nina. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.